Eto na nga yung pinaka-aantay nyong on the day wedding vlog namin. Wala na talagang kawala si King Kong. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my wedding diaries. Today is August 24, 2024, Saturday. At ito na talaga yung big day namin ni King Kong bilang couple. Sa sobrang big day nga ay umuulan, umaga pa lang. Isa talaga sa pinaka-inaalala ng mga kakasalin ay ang weather sa araw ng kasal nila. Kung uulan ba or may bagyo or what. Kaya naman pagkagising namin pagkaligo, nagsampay na agad kami ng damit namin na hinubadan kasi yun daw yung kontra sa ulan. 4 p.m. pa talaga ang aming wedding ceremony pero ang aming call time ay 8:30 a.m. Nung nagpaplano ako ng timeline, akala ko pwede na yung 12 noon to 1 p.m. ang call time. Pero nung nilatag ko na nga sa videographers, photographer ko, sabi kulang daw yung oras na yun para sa mga picturean at video. So pinilit ko talagang i-adjust pati yung booking namin sa place. Eto nga't nagpa-practice kami ni King Kong ng Kiss the Bride pero natatawa lang talaga kami. Dito lang din naman kami kakasal sa Candelaria, Quezon. Actually, medyo malapit-lapit lang talaga. Pinauna na namin sila ate at dala-dala na nila yung iba pang mga supplies at mga kung ano-ano pang kailangan gamitin sa kasal kasi itong buong wedding na to ay halos DIY. Kami lang yung nag-isip, ako at mga kapatid ko at pinsan ko. Wala kaming kinuhang wedding planner or wedding coordinator, ako lang talaga. Bukod nga sa tight budget at parating na nga si baby, nagkasundo kami ni King Kong na civil wedding muna. Si Mayor ang mag-o-officiant sa amin sa kasal. Di rin kasi kakayanin mag-asikaso ng church wedding kasi medyo mas mahabang panahon para sa requirements. At yun nga, medyo mas malaking gastos naman. Dito pala ang aming wedding ceremony at wedding program sa Happy Homes Candelaria dito sa Masalukot 1. Ito ay isang resort na nirentahan na namin for this event. Meron ditong 3 villa or 3 rooms na kasama na nga sa pag-rent namin. Pagdating nga namin ni King Kong ay nakaset up na din itong trusses or yung parang canopy na transparent. Nagpalagay na din kami ng ganito kasama sa aming styling and catering just in case nga na umulan. Actually, meron din sila ditong indoor hall. Kaso naisip ko na di naman pwedeng bigla-bigla na lang ililipat yung mga design pag biglang umulan. So, nagpa-canopy na lang kami. Shoutout pala sa assistant ng makeup artist ko na si Ate Mea na nanonood pala ng aking mga vlogs. Di niya alam na ako pala yun. Tapos, imik-imik pa siya dyan nung una na, Konnichiwa, Jana des. Sabi ko, ha, ako yun. Di niya na nga ako nakilala kasi nga sobrang laki na ng ginain ko na weight. Maya-maya ay dumating na din ang mga hinugot ko na on the day coordinators. Shout out sa inyo Ate Lewilyn and Ate Veron. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging successful ang aming wedding. Maraming salamat po. Kumuha ako ng on the day coordinators kasi hindi naman pwedeng ako na yung nagplano, ako pa din yung maglalapat, tapos ako pa din yung bride, diba? Bukod sa kanilang dalawa, ito ang aking pinsan na si Eli na isa din naman sa punong abala at nag-assist din talaga sa akin sa mga kailangan kong i-print, seat plan, mga DIY na kung ano-ano. At dumating na din ang aking wedding photographer, siya si Valentin Bukid. Isa din sa mga best friends ko at siya ang may-ari ng Oman Day Studios. Noong di pa nga ako engaged, ay alam ko na siya yung gusto kong kuning photographer talaga. At ito naman ang aking makeup artist na si Sir Richard Lupango. Belated happy birthday po, thank you at pinaganda niyo po ako sa aking wedding day. Mga 11 a.m. dumating na nga din yung mga in-order namin na pang lunch. Nung una nga ay hindi ko naiisip na kailangan pala ng pampalunch. Kasama nga pala yun sa mga magiging gastos since maaga nga yung call time namin at aabutin ng lunch. After kong maayusan at si King Kong ay nagpaayos na din ang dalawang mama. Pati na rin ang mga member ng entourage. Civil wedding lang kami pero depende daw naman sa amin kung gusto namin na merong entourage yung may maglalakad sa aisle. Since reception wedding nga kami, garden wedding, binush na namin. Actually, intimate lang talaga yung wedding namin. 55 guests nga lang 7 lang sa kamag-anak ni King Kong ang nakapunta at the rest ay mga kaibigan at kamag-anak ko na kasi nga dito naman sa amin ginanap. Ang team pala ng kasal namin or motif ay white. All white talaga. Hindi na ako nag-required sa mga bridesmaid at groomsmen na magpatahi ng ganitong damit. Wala na din kami nung prep outfit para sa kanila. Sa amin lang dalawa ni King Kong. Basta, ang sabi ko sa kanila, all white attire tayo. Yan talaga yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila at sa mga guests kasi pag may nag-ibang kulay, kitang-kita agad. Very simple, intimate lang talaga ang aming setup kung napapansin nyo. Medyo unti-unti na nga din gumaganda ang panahon. Tamang-tama kasi nagsushoot na nga kami ng video at mga photos. Nung mga alas 3 na, inayusan na nga ako nitong wedding dress ko na finally nagkasya na nga sa akin. Pina-repair ko pa to kung napanood nyo sa mga previous vlogs ko. Kasi nga 3 months ago ko pa siyang binili. Hindi pa masyadong malaki yung tiyan ko, hindi pa ako masyadong mataba. Shout out sa'yo Ate Abet kasi nagawa ng paraan yung aking gown. Nagkaroon din pala ako ng first look sa aking mga bridesmaid at sa aking groom. Nung una wala to sa plano pero sobrang gagaling talaga ng mga videographers at photographers ko. Ang sabi nila kung ano daw gusto kong mangyari, yun daw ang gagawin nila. Shout out po
sa aming videographers na Junkyard Videos. Nirecommend sa akin sila ni Val. At pagtingin ko nga sa profile nila, ang ganda ng mga kuha nilang video sa kasal. Very aesthetic, very demure, char. You can also check their page, Junkyard Videos. Ang photographer naman ay Oman Day Studios. Etong mga payong naman na to, ay nabili ko sa Shein. Parasol umbrella pala ang tawag doon. Meron siyang maliit at malaking version. Yung malaking version yung kinuha ko, parang nasa 258 ang isang piraso. At eto na pala ang aming setup ng wedding ceremony. Naka-RSVP din kami, kaya lahat ng upuan na yan ay merong nakalaan kung para kanino. Ang aming cater and styling pala ay taga dito din sa Candelaria, ang Villestas Catering. Sila na yung kinuha ko kasi nag-o-offer sila ng intimate setup. At very open silang mag-adjust kung ano talaga yung gusto nyo na concept, kung anong gusto nyo design, kung anong color yung gusto nyo. Actually, yung peg ko talaga gusto ko may mga candles. Tapos nagbili pa talaga sila ng mga bagong investment para sa kanilang styling. Kaya thank you so much po, Villestas Catering. Hi, Ma'am Michelle. Syempre, kung may photoshoot ang mga bride, meron din naman ng groom at groomsmen. Hindi nga din sila nagpatalo. Yun namang damit ni King Kong ay nabili niya sa Japan. Naka-sale daw kasi, kaya yan na yung pinili niya. Sabi ko sa kanya, walang problema kahit anong piliin niya. Kasi nagkanya-kanya talaga kami nang bili ng outfit. Ganun kaming couple. Piliin mo yung gusto mo, biliin ko yung gusto ko, pero kami pa rin together. Pati nga yung singsing namin na nabili namin sa Japan, di ba, nabanggit ko sa dati kong vlog. Hindi talaga sila yung mag-partner, pero pwede daw naman yun, kumbaga mix and match. Yung color ng damit ni King Kong ay parang medyo nag-green na nagda-dark. Para siyang si Eugene, talaga as in. Medyo late na nga nag-start yung kasal kasi na-adjust siya ng 5 p.m. Kasi hindi pa agad natapos yung aming video at photos. Pero dahil sobrang bait ng aming mayor na si Mayor Ogie Suayan, ay wala naman naging problema. Thank you so much po at saka sa kanyang assistant at secretary na talagang pumunta pa dito para sadyain ang aming kasal. O diba, very Japan pa rin ang atake namin dalawa ni King Kong dito. Very sentimental talaga sa amin ng Japan kasi nga dun kami nagkita, dun nabuo ang aming relasyon at ngayon nga ay kasal na kami. At kung gusto niyo mapanood yung walk down the aisle ko, yung vow ni King Kong at vow ko, may paiyak-iyak pa. Please follow, like and share my Facebook page, Jana Japan Diaries pa rin. Jane, mite koreteri gato. Bye bye, see you on my next vlog.